Wala kang malaking budget at sa tingin mo maralitang mamamayan ka lang, pero gusto mong pilitin na magkaroon ng camera para masimulan mo na yung pangarap mong maging isang filmmaker. Nag-ipon ka ngayon pero hindi pa rin lumalagpas sa 50,000 ang ipon mo dahil maliit lang ang baon mo. Ayaw ka rin bigyan ng nanay mo dahil napakataas ng bilihin ngayon. Kawawa ka naman. Pero huwag ka mag-alala dahil sa video na ito tutulungan kitang makapili ng kamerang pasok sa nakakatawa mong budget na 50,000. Pero bago ang lahat, let's roll the intro para mong pro! Hey, what's up guys? John Ryan here and puoy, maraming salamat po ulit sa pagbabalik nyo dito sa channel namin ni Kuya Rainyo. Tigil-tigilan mo ng mangarap ng mamahaling camera dahil hindi ka mayaman. Pwede naman na yung budget mong 50,000. At ito, iisa-isahin ko na ang mga option na pwede sa'yo para masimulan mo na yung maniniyot face ng buhay mo. Paalala lang, huwag kayo mag-expect ng mamahaling camera dito ha. Doon lang tayo sa under 50,000 pesos. Actually, mayaman na nga rin yun may 50,000 ka. Ito ay yung mga kamerang pang beginners lang. Okay? Yung tipong gagamitin mo lang sa school projects, social media like YouTube, Facebook, IG at TikTok at sa mga personal hobby mo like travel films. Simulan na natin. Here's John Ryan's top 5 beginner cameras this 2023 under 50K. Haba ng title. Our top 5 on this list is the Canon M50 Mark II. Yes, nandito pa rin itong kamerang ito. It comes in at 33,000 to 35,000 pesos with 15 to 45mm lens. Bakit? Ba't nandito pa rin yan? Kasi relevant pa rin naman siya hanggang ngayon kahit nirelease siya noong 2020 pa. It has a 24.1 megapixel APS-C CMOS sensor. APS-C lang ito ha, huwag kang mag-expect ng full frame sa 50,000. It shoots 4K 24 frames per second, 1080 at 60 frames per second, and 720 at 120 frames per second. So goods ito for slow-mo in HD, no? Not in 4K nga lang. Maayos din naman ang autofocus nito. Canon compact design kaya di ka ma-hassle sa pagbitbit nito. Meron itong flip-out LCD screen so goods ito for low angle and high angle shots. Meron din naman itong 5-axis image stabilization para sa mga pasmado ang kamay. Kagaya mo na mahilig kang manood ng kung ano-ano. Merong mic input para sa mga external microphones. Wala nga lang headphone port. Now, despite having all these limitations like not having any picture profile, poor lens options, soft 1080p footage at hindi maganda sa low light, mapapractice mo pa rin naman dito ang exposure triangle and shot compositions. Camera overall, maganda pa rin naman ito pang beginner kahit medyo luma na siya. Total beginner ka pa lang naman so goods na to. May sukli ka pa sa 50,000 para pambili ng accessories like tripod, microphones, and lights. Huwag ka nang maarte ha. Goods na itong Canon M50 Mark II for now. Next on the list is the Nikon Z30. Nikon ba Nikon? Nagulat ka no? Bigla may Nikon dito. Hindi naman masama ang Nikon sa video pero for me, mas photo talaga no, si Nikon. Pero depende pa rin sa gumagamit of course like Chris Gids, naka-Nikon yan pero halimaw. It comes in at 42,000 to 45,000 pesos with 16 to 50mm kit lens. The Nikon Z30 ay kare-release lang last year compared sa Canon M50 Mark II kaya sigurado namang makakasabay ang color science nito sa mga bagong cameras. It has a 20.9 megapixel DX format CMOS sensor. It shoots 4K 30 frames per second and 120 frames per second in 1080. Compact din ang design nito kaya magandang dalhin. Balita ko nga maganda rin ang autofocus nito, no? Sa malapitan. Meron din itong flip-out LCD touch screen. Meron din itong microphone input pero wala nga lang headphone port. Huwag ka rin aasa ng magandang low light performance dito ha. Wala rin itong picture profiles, okay? Hindi rin maganda ang image stabilization nito. And dahil Nikon nito, limitado lang ang lens choices. Again, beginner ka pa lang. So tanggapin mong ito lang ang meron dito sa Z30. Tanggapin mo na rin na ito lang yung mga kamerang kaya mong bilhin. Gusto na to kung ang aim mo lang is matuto. Okay? Panalo na rin naman ito kung hobbyist ka lang and ipang social media mo lang. Our top 3 on this list is the Canon R10. It comes in at 49,000 to 50,000 pesos
body only. O, John Ryan, bakit body only lang? 50k na. Dagdag ka na lang ng 5k, no? May 18 to 45mm kit lens ka na. Konting gutom at sabit sa jeep lang naman yan. It has a 24.3 megapixel APS-C CMOS sensor. It shoots 4K 60 frames per second, so panalo ito for 4K slow-mo. Sa pagkakaalam ko, ito lang ang merong 4K 60 dito sa price range na ito. It also shoots 4K 30 frames per second and 24 frames per second. 1080 at 120 frames per second. Di na namin mahalata kung 1080 lang at 120 frames per second. No, banatin mo na lang, no? Di naman halata yun. Banatin mo na lang to 4K. No, yun din naman yun eh. DSLR mirrorless style ang itsura nito. So medyo bulky na compact. Meron bang ganun? Flip out screen, meron din ito. At ang pinakamaganda dito, it shoots 10-bit footage. Yes, ito lang ang may 10-bit sa price range na ito. Kaya kung mahilig ka mag-color grade, champion ito. So meron ka ng 4K 60 tapos 10-bit pa yung material mo. Ang downside lang ng 10-bit na yan ay wala itong Canon picture profiles. So para saan pa kaya yung 10-bit na yun, diba? Pero kahit na, 10-bit pa rin yun. Mahihila mo pa rin yung colors pagdating sa color grading. Gumagamit ito ng dual pixel CMOS autofocus 2. So palag din ang autofocus nito. Syempre Canon. And balita ko, beginner friendly ito, kaya swak na swak sa mga katulad mo, bata. Pero kagaya ng ibang cameras dito, may cons pa rin naman. Syempre, itong Canon R10. Wala itong headphone port. RFS lenses ang kailangan mo dito. So medyo limitado ang lens options. Sobrang noticeable din ang rolling shutter performance nito. Pero kung ako tatanungin, bibiling ko ito dahil sa 4K 60 with crop. Kasi yung feature na yon ay gamit na gamit sa panahong ito. Also, having 10-bit color bit depth ay hindi mo rin matatawaran. Medyo future-proof na itong camera mo dahil sa image quality. 10-bit eh. Hindi ka naman 10 bits. Kaso walang picture profiles. Medyo unbalanced man ang video features nito for me, no? Pero champion pa rin naman, kaya goods ito for beginners. At kung makakalusot, no? Pwede mo rin naman itong gamitin for professional work. Our top 2 on this list is the top 1 dun sa ating 2022 affordable cameras, the Fujifilm X-S10. It comes in at 49,000 to 50,000 pesos body only and 55,000 pesos with the 18 to 55mm kit lens. Nalungkot din ako guys dahil alam nyo namang mahal na mahal ko ang X-S10 ko. Trusted and proven na itong malupit, lalong-lalo na dahil nagamit ko ito sa napakaraming vlogs and projects. Ngayon top 2 na lang siya. Pero I just want you to hear me out first. It has a 26.1 megapixel APS-C X-Trans BSI CMOS 4 sensor, the biggest megapixel sa listahan na ito. It shoots 4K 30 and 24 frames per second. It has the Fujifilm film simulations na talaga namang champion. Meron din itong F-Log picture profile, ang katangi-tanging may log picture profile sa mga nabanggit ko na sa listahan. It has 5-axis and body image stabilization. It has a flip-out LCD screen. It has an external microphone input. Compact and rugged design. Panalo rin syempre sa photos dahil nga Fujifilm. Has a nice grip for better ergonomics. Walang headphone port, pero you can use the USB-C port as the headphone port by using the included USB-C to 3.5mm adapter. Hindi ganun katagal ang buhay ng baterya nito, no? Pero pwede mo namang solusyonan, no? Bumili ka ng maraming battery. Actually, sa mga nabanggit kong video features, ay pasado na itong X-S10 for professional work. Nagamit ko na ito countless times as a B-cam sa aking X-T4. It can pass as the perfect beginner camera para sa lahat. Kaya siya nasa top 2 ngayon ay dahil sa price niya. Plus, wala itong 4K 60 and medyo kapos ang autofocus. Pero okay lang yun sa akin eh. Kung mas mura lang sana siya ng konti ay sigurado namang siya ang number 1. Kaya lang para to sa mga walang pera eh. So hindi dapat ito ang top 1. Tama ba ako? I have a fair share of experience using the Fujifilm X-S10, so I can definitely recommend it kung mas mataas pa ng konti yung budget mo. And now for our top 1, we have the Sony ZV-E10. It comes in at 45,000 to 48,000 pesos with 16 to 50mm kit lens. Oo, alam ko nasa isip mo. Digicam, top 1? John Ryan naman. Totoo? Oo, Digicam. Bakit? May problema ka sa Digicam? Eh, dun nga kami nagsimula ni Kuya Ray nyo. Digicam. Casual. At saka wala kang budget, di ba? O ito, murang-mura, pero champion to. At saka wag nyo minamalit itong Digicam na to, no? Dahil kahit Digicam lang ang form factor nito, eh, interchangeable lenses naman. At magagamit mo ang mga Sony lenses ng mga tropa mo. So, meron ka na namang peperwisyuhin
sa paghiram-hiram. At dahil din sa Digicam form factor niya, panalo din itong bitbitin sa mga travel videos nyo. It has a 24.5 megapixel APS-C Exmor CMOS sensor. It shoots 4K 30 frames per second and 1080 in 120 frames per second. Panalo for slow-mo. Dahil Sony ito, maganda ang autofocus performance nito. Magagamit mo rin itong Digicam na ito as your webcam just by using a USB-C to C cable. Meron itong microphone input and guess what? Meron din itong headphone ports. Meron din itong flip-out LCD screen. And good news, kahit Digicam lang ito sa tingin nyo, meron itong S-Log2, S-Log3 at HLG picture profiles. Tama ang rinig mo. Meron siyang picture profiles ng Sony. Log picture profiles. At dahil dyan, mapapractice mo na rin ang color grading mo. Pero gaya ng ibang cameras on this list, aside from the Canon R10, 8-bit lang ang bit depth nito. Pero panalo pa rin. Hindi rin daw maganda ang image stabilization nito. Pero kung may image stabilization ang lente mo, magagamit mo yun dito. Sobrang kapansin-pansin din ang jello effect nito dahil sa rolling shutter. Meron ding crop sa 4K 30 frames per second, pero wala namang crop sa 4K 24 frames per second. Hindi rin daw responsive ang touch screen nito. Dahil nga Digicam form factor ito, walang mode dials ito, so lahat ng setting ay na-access mo sa menu. At dahil nga Sony ito, good luck na lang sa napakagulong menu system nila. Pero overall, deserving naman siyang maging top 1 sa category na ito. Dahil swak na swak to sa budget nyo. Panalo rin ang video features and convenient gamitin. Kahit medyo mabigat sa loob ko, no? Dahil Sony ito at hindi Fujifilm. The Sony ZV-E10 is perfect for beginners na naghahanap ng camera that does almost everything. Panalong pang YouTube, Facebook, IG, and TikTok. Pero let me be clear, hindi po ito halos papasa sa mga professional work, okay? Una, dahil nga sa itsura nito, hindi ito papasa sa ibang clients. Pero depende sa client, ha? Medyo nakakahiya lang maglabas ng Digicam sa professional work, if you know what I mean. Hindi kasi mukhang professional ito, at least for me. Pero kung gagamitin mo lang siya for your training at beginner ka lang at hindi ka naman gagawa ng professional work, panalo itong Sony ZV-E10. At ayan, nalaman nyo na ang aking top 5 cameras for beginners this 2023 under 50k. Sana naliwanagan ka na kung ano ba talaga ang swak sa'yo. Sana tanggap mo na rin na maliit lang ang budget mo, kaya ito lang ang mga na-recommend ko. Pero paalala lang ulit, no? Hindi po sa camera nagkakatalo pagdating sa paggawa ng video. Nasa storytelling nyo pa rin yan. Shot compositions, lighting, and editing, no? Huwag kayong masyadong magmadaling makabili ng pinapangarap nyong camera, lalo na kung wala kang pambili. Ang mahalaga ay napapractice mo ang filmmaking skills mo. Filmmaking skills mong kakarampot at pupugak-pugak. Now, isusunod ko naman ang top 5 best budget mid-range cameras for filmmaking this 2023. So, abangan nyo na lang yan. Baka next year na yun. Hindi, basta gagawin ko yan. Baka next month. Now, if you like this video, please give it a thumbs up, subscribe if you haven't already, and click that bell as well. Once again, this has been John Ryan. Thanks so much for being here, and see you in the next video. Bye-bye. Bumili ka na. Bukas pa yun. Bukas pa yung bibilan nun. No? Bili mo na. Bumili ka na. Baka maunahan ka, sabihin ng gagaya ka. Dami pa namang gaya-gaya sa industriyang ito. May magbebenta na rin ng LUTs dyan.